Ang ating pong topic sa gabing ito ay ang pag-ibig ng Diyos. Sabi po sa John 3:16, maaari po bang pakibasa? Pakibasa na. Amen. No, talagang ang pag-ibig ng ating Panginoon talagang kumbaga sana wagas, tunay, at walang pag-aalinlangan. Alam niyo po, meron pong mga katangian ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Meron po siyang apat na katangian po. Ang una pong katangian ng Panginoon, ang pag-ibig ng Diyos sa atin ay dapat superlative. Ano po ibig sabihin superlative? Sabi po dito, ang pag-ibig ay dapat laging superlative. Kumbaga sa ano po pag-iisip natin, kumbaga the best. Sapagkat gayon na lamang, hindi pwede sa pag-ibig ang kahit konting pagtingin. O kaya, hindi pwedeng sa pag-ibig ay medya-medya lang. Kailangan laging the best or pinaka. Ang pag-ibig ay binibigay natin sa Panginoon at sa ating kapwa. Tulad ng kanyang ginawa at ipinadama sa atin. Kaya sabi nga po, ang pag-ibig natin ay dapat buong puso na ipinakikita at ipinadarama na walang halong panghihinayang at pag-aalinlangan. Ito'y tunay, bukal sa puso at tapat at wagas. So, ano po ang pag-ibig ng Panginoon sa atin? Kumbaga, pinaka-the best na po. Kaya mapalad po tayo. Alam nyo, nung December po, nag-iisip na po ako kasi po bago po prayer meeting kung sino-sino po yung magsasalita, inaano ko na po yung kung saan ako aabot, kung February o January. Nag-uusap po kami ng asawa ko, siguro baka February ako. Sana 14. Kung hindi, kung magiging tama-tama tumatik si Brother Jerry noon. Sabi ko tama-tama, kung si Brother Jerry, makikipagpalit ako. Kasi meron akong mga message na gusto kong iparating sa mga kapatiran na narito at saka sa mga kamag-anak ko sa ibang bansa. Gusto kong iparating sa kanila yung pag-ibig ng Panginoon na tunay at wagas. So, yun nga po, di ba? Tunay nga po at bukas sa puso natin. Hindi yung nagkakaroon tayo ng pagkaalinlangan sa pag-ibig. At alam natin na ang pag-ibig ay hindi biro-biro lamang. Tapos po, yung sa pangalawa po, ang pag-ibig ay pinapakita na pagkakaloob. Ibinibigay niya, hindi tayong pwedeng umibig ng hindi nagkakaloob. Totoo po, walang pag-ibig na, mahal ko lang siya gano'n, pero wala kang pinapakita, wala kang pinagkakaloob. Kumbaga, siyempre, kagaya ngayon, Happy Valentine's Day. Kung mahal mo ang asawa mo, o mahal mo kung meron kang boyfriend o girlfriend, siyempre, kahit pa paano, nagkakaroon ka ng encouragement na bigyan siya kahit pa paano. Simpleng bagay lamang. Kumbaga, small things means a lot. Yun po sabi ng asawa ko. Kaya totoo po na ibinibigay niya ang hindi tayo pwedeng umibig na hindi nagkakaloob. We cannot love without giving. So totoo po, walang pag-ibig na hindi tayo nagbibigay. Hindi ito kailangan ipilit. Kapag ikaw ay tuloy na umibig, ang pagkakaloob ay kusang dumadaloy at hindi napipilitan. So, totoo po, hindi dapat napipilitan ng pag-ibig natin. Ito ay pinagkakaloob ng maluwag sa kalooban. Kalakip ang kagalakan. Ang pag-ibig ay ipinadarama, hindi sinusumbat.
ito'y mahahayag ng mga kamay at hindi lamang ng bibig. So, pinapakita, kumbaga, ang isang tao, kumbaga meron kang iniibig, tutulungan mo siya, alalayan mo, doon nakikita at hindi lamang sa bibig na sinasabi, oh, mahal ko siya. Mahal mo lang pero hindi mo naman pinapakita na hindi mo man lang nahawakan pag tumatayo o kaya naglalakad kayo. Kasi mas maigi po yung, meron o kasing pagmamahal na hindi pinapakita sa kapwa. Hindi pinapakita yung, kumbaga, mahal mo lang siya, mahal ka lang niya. Meron o kasing mag-asawa o kaya magkasintaan. Simple lang, pero hindi pinapakita sa tao, sa mga mahal niya, yung mga kasama niya. Kami hindi naman sa pag-ano, may edad na kami ng misis ko. Kumbaga, mahirap po sa akin na hindi ko na ipapakita sa kanya yung pag-ibig ko sa kanya, yung pagmamahal ko. Kasi po, artist pa lang miski nung naliligaw pa lang ako, talagang pinapakita ko, pinadarama ko sa kanya yung pag-ibig na gusto ko. Alam niyo, sa totoo lang po, ang pag-ibig talaga, na minsan nagkakaroon ng pag-aalinlangan, pero dapat hindi tumagal, hindi magkaroon ng katagalan yon, sapagkat yun ay pinagkaloob sa atin ng Panginoon. So, ito po, sumunod, ang pag-ibig ay laging kumikilos para sa kapakanan ng iniibig. Yun nga po, talagang dapat ipinapakita mo, ipinadarama mo yung pagmamahal mo sa iniibig mo. Upang ang sinumang nasasalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang pag-ibig ay tunay na bumubuhay. At hindi ito pumapatay. Ito ay nabubuo, hindi nagwawasak. Ito ay nagtataas, hindi rin nagbabaksak. Handa ito magparaya, hindi maramot. Yan po, ang pag-ibig daw po, hindi talaga dapat maging maramot. Kung anong meron ka, ibigay mo sa kapwa mo dahil mahal mo, kumbaga, sa mga mahal mo sa buhay. Meron po kasing pamilya o magkamag-anak, yung parang nagdaramot ba, kumbaga sa ano, kasi iniisip niya, kailangan ko rin naman to, kumbaga sa ano, hindi po dapat yun. Kaya nga tayo bilang sa mga mananampalataya, dapat bukas sa puso natin, bukas ang kalooban natin, tumulong sa kapwa. Yun po isa sa katangian ng Panginoon sa atin. Kaya tunay nga ang pag-ibig ay inaalala ang kabutihan ng iba sa halip ng sa Kanya. Pero alam niyo, minsan uusap po kami ng misis ko na, ba't lagi ba natin dapat tulungan ng isang tao? Siguro, dapat, kung maaari, bigyan mo ng trabaho, bigyan mo ng mapapagkitaan. Hindi yung halos thrice a week, four times a week, pupunta, humingi ng humingi. Parang, hindi na siguro hindi na kalugod-lugod yun para sa isang mga tumutulong. Dapat ang pinaka-the best daw talaga doon, bigyan mo ng pagkakitaan yung tao. Bigyan mo magtrabaho siya o ano. Para laging kumikilos yung kapakanan na dahil iniibig mo sila para tulungan mo. Sabi po dito, sumusunod po, ang pag-ibig daw ay isang abstract word. Ang abstract word po, tinignan ko po sa pagmamahal, kalayaan, o kaligayahan na may aktibong kahulugan at implikasyon. Paano mo maihayag ang pag-ibig sa Panginoon Jesus sa kanyang tunay na alagad? Ito pong inihanda ang sarili sa isang malalim na commitment. Napakasarap po sana. Alam nyo, kung tutuusin, bilang isang Kristiyano, dapat talaga nagko-commit tayo sa Panginoon. Sa tawag ng pagsunod, ang pinakamabigat na kaaway ng tao ay ang kanyang sarili. Totoo po. Kasi po, dumarating yung punto. Alam niyo, may gawain, meron tayong gawain sa simbahan. Tinatamad. Nanonood. Kung ano nung nagiging dahilan. So, yun ang nagiging tawag dito, yung sagapal sa kanyang sarili. Dahil hindi kayang pigilin ang kanyang sarili dahil sa kanyang katamaran. Sapagkat umaato tayong Diyos-Diyosan, umago sa lugar na may kapal, consciousness o kamalayan ng tao. So talagang ang isang tao, kapag dumating yung puntong
nag-aalinlangan ka. Gusto mong umattend pero maraming dahilan, maraming sagabal. Dapat nag-commit na tayo sa Panginoon, maging tunay ang ating commitment sa Lord. Hindi yung nagkakaroon lamang ng simpleng bagay. Umaalis na, umaayaw na. Hindi po dapat gano'n ang isang tao, ang isang Kristiyano nag-commit sa Panginoon. Maraming Kristiyano ang nag-aakalang sila'y nakahandang sumunod at hinihingi ang pagiging alagad. So, bilang isang Kristiyano, ipinapanalangin natin talaga na, Lord, sumunod ako sa iyo. Bigyan niyo po ako ng mga ganito. Sapagkat sila'y nagsisimba, palagian. Totoo yun, nandito tayo pag Sunday, pag prayer meeting, at nagpupuri ng tapat sa Diyos. Ang pagsunod ay hindi hanggang dito lamang. Kailangan talaga, yun nga, nagko-commit tayo. Alam nyo, kapag nabasa ko to, naalala ko yung mga kapatiran, hindi naman lahat dito. Meron po kasi kami mga kakilala rin na mga Christian din. Pag nakakapunta po kami sa bahay, nakakapunta ka ako sa bahay, nakikita ko yung ugali ng mag-asawa, ng mga anak, na talagang, ano yan, kung pwede nga lang, ganyan ba kayo sa simbahan, ganyan ba kayo sa ganyan ba pagkukumit sa Panginoon? Kaya lang siyempre, andun yung magulang, sila ang dapat na kumontrol. Napakahirap po kasi lalo pa ngayon, talagang iba na ang mga kabataan ngayon. Napaka-titigas ng ulo. Hindi na mautusan, hindi na maano. Pag sa simbahan, committed na committed. Paglabas pala ng simbahan, wala na. Sira na kagad yung committed nila sa Panginoon. Nakakasakit to ng damdamin. Totoo, realidad lang po tayo. Ganun po ang kabataan ngayon. Ganun po ang kabataan o tao ngayon. Meron po ito dito mamaya sa mag-asawa. Kaya nga po, sabi nga rin po, damhin ang paggabay ng Espiritu. Isinugo ng Diyos ang patnubay upang gabayan ang sino man na nagnanais na maging alagad. Napakasarap po, kumbaga maging isang miyembro tayo ng simbahan at naging kagamit-gamit po tayo. Napakasarap po. Kaya nga lang po, sana kung tayo man kagamit-gamit sa simbahan, ganun din tayo sa pamilya natin, sa bahay natin, o miski sa trabaho. Minsan nga sa trabaho, nagkakanda gulangan pa eh. Mabuti ang kalagayan ng mga tao. Mangyayari lamang ito kung susundin ng tao ang kalooban ng Diyos. Ngunit ang sarili ng tao ang nagsisilbing hadlang upang mangyari ito. Yung totoo pong nangyayari sa realidad po ng buhay. Na maraming nagiging hadlang, maraming nagiging sagabal. Kaya hindi nasusunod yung mga nangyayari itong yung paggabay ng Espiritu sa atin. Kaya upang tugunin ang tao ng masunod ng kalooban ng Diyos, isinugo ng Ama, ito po napakasarap, isinugo ng Ama ang patnubay na magtuturo at magpapaalala sa mga alagad sa lahat ng itinuro ng Panginoon. So, meron na po tayong banal na Espiritu. Kaya alam mo, minsan talagang hindi kaya ng banal na Espiritu yung katigasan ng ulo ng sarili natin. Marami pong nakikita, marami pong, alam nyo, pag nakakita ako ng gano'n, sumasakit to yung naaawa ko sa mga tao, sa mga mahal ko sa buhay, sa mga kakilala ko. Minsan nga ako sasabihin ko, bakit pa naging Kristiyano itong mga tao ko, tapos din na lang sila na hindi sumusunod sa Panginoon, mapag-imbabaw sila. Sabi nga po, sundin ang kanyang mga salita
Ang tamang tugon ng tao sa kabutihan ng Diyos ay ang pagsunod. Ito po, pagsunod sa mga itinuturong salita ng Panginoong Hesus. Ang mga itinuturo ng Panginoon sa mga alagad ay naglalaman ng kalooban ng Ama. Walang ibang paraan ang kapayagan ng Panginoon ng tao sa Diyos, maliban na lamang sundin ang mabuting kalooban ng Ama. Ito lamang ang tanging nararapat na tugon ng tao sa kabutihan ng Diyos. Napakasarap po kung iisipin natin talaga. Napakapalad natin, andyan ang ating mga pastor na nagagabay sa atin, na nagkakaroon. Kumbaga magulang natin. Anytime pwede tayo lumapit sa kanila, binibigyan tayo ng advice, binibigyan tayo ng kung ano man ating mga suliranin o problema. Andyan sila tumutulong. Kaya lang, meron po akong nababalitaan noon sa iba na meron na silang pastor, meron na silang pero kung ako yung pastor, parang masasaktan ako eh. Makakarinig ako ng mga salitang kasi mas gusto ko pang maging ganun eh. Mas nakakaroon pa ako ng Alam niyo, pag nakakarinig ako sa ibang sa ibang lugar, nasasaktan din ako kasi paano kaya kung naging pastor ako? Alam niyo, talagang pinaka-topic ko nung una, ang pastor. Kaya alam ko, February, mas maganda pag-ibig. Kaya kung sakasakaling aabutin po ako sa susunod na ang magiging topic ko po, ang pastor. Kasi po, sila po ang nagiging gabay ng Panginoon na maghayag ng salita niya. Kaya lamang mo, meron time na talagang ang tao nagkakaroon ng pag-aalinlangan sa mga pastor na hindi dapat mangyari. Kaya sa susunod po, sigurado po yun, 100%. Kung andito po ako, pastor po ang magiging topic ko sa susunod. Tapos po, pasensya na ako kasi naano lang po ako sa mga nakikita ko sa mga nararamdaman ko. Sabi po dito, paano may mapakita ang pagmamahal sa pamilya? Ang pag-ibig ng anak sa kanyang magulang ay may papakita sa pamamagitan ng pagsunod. So ito po, napakatindi. May papakita ng anak sa kanyang magulang. Ang pagsunod sa pamamagitan ng pagsunod. Tignan nyo, sa panahon ngayon, ang mga bata, sigurado 100% hindi nakakasunod sa magulang. Tandaan nyo mga bata, walang magulang na naghahangad ng masama sa kanilang anak. Ang laging iniisip at nasa puso ng magulang ay ang kabutihan ng anak, kung kaya't lahat ng kanilang makakayanan ay ginagawa upang maibigay ang kanilang pangangailangan at magkapaminsan higit pa roon. Kung sila man ay nagigipit, ayaw nilang mapahamak at nasaktan ang kanilang mga anak. Hirap man ang magulang, nagkakaroon ng pagtitiis para lamang maipakita sa kanilang mga anak. Kaya lamang po, alam nyo, napakahirap ang mga bata ngayon. Hindi mo na mautusan masyado. Sa realidad lang po tayo, marami po. Naalala ko yung kahapon noon, nanggaling kami ng kapatid ko sa Ternate. Ando noon, nakita ko namin, kasi may bisita po akong kamag-anak na galing sa ibang bansa. Hindi ko kami nakakapag-usap ng personal. Alam nyo, kinuwento ko sa misis ko kahapon, sabi ko, alam nyo yung 80 years old lalaki, nagano siya, sabi niya nga, gusto ko makausap ng personal. Alam niyo, tinanong niya sa akin. Sabi niya sa akin, alam mo, boy, hindi ko malaman kung bakit nagtampo sa iyo ang mama mo. Noong andrito sila, noong buhay pa. Tapos sabi, kasi nga daw, sabi ko, bakit daw? Kasi,
inuuna mo pa yung pagsimba kaysa yung, alam mo naman na bibihira lang kami umuwi. Hindi ka pa sumasama sa akin pag lumalakad kami pag Sunday. Sabi ko, alam mo Kuya Fred, hindi ko unahin muna yan. Unahin ko muna ang Panginoon, saka na ako susunod yan. Ilang linggo, naikwento ko lang sa inyo, ilang linggo kami hindi, kumbaga, naglalamig ang magulang ko sa akin, ang nanay ko noon. Pero dumating yung punto, naisip ng mga mahal ko sa buhay, kung gaano kahalaga, ang unahin mo ang Panginoon. Kaya sabi niya, totoo pala, na talagang iba ang Kristiyano kaysa sa mga nauna sa atin. Tapos nagtanong ko siya, anong daw pinagkaiba ng Kristiyano at saka sa kanilang ano. Kasi yun daw, girlfriend niya dati, lahat ng santo sa kanila, pinagpabasag, kinuha lahat, tapos pinagpabasag. Bakit ganon? Tapos sabi ko sa pinsan ko, alam mo kuya, kasi tayo bilang isang tao, bilang isa lang ang dapat nating asambahin, kundi ang Panginoon lang. Tapos kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil alam ko na nagkakaroon siya ng matanda na siya, kumbaga sa nagkakaroon siya ng wisdom na nakikita niya kung ano yung kahalagahan ng malapit sa Panginoon. Tapos ang pinakahuling sabi niya, yun nga huling nakita ko nga yung rosary, sinunog nila. Tama-tama, yung saan ako nakasakay sa kapatid ko, merong rosary. Tapos nagtawa na kami ng pinsan ko. Sabi ko, ayan, rosary. Kasi nga yung kapatid ko, yung asawa niya kasi tawag dito, may payong, yung pastor, yung Eddie Bilarte. Bilarte. Mike Bilarte. Doon, kaya meron siyang Kaya nagkatingin na kami ng pinsan ko. Kaya nagtaka ako. Tapos sabi ng kapatid ko, sabi ni Ren ng kapatid ko na tinabi niya na yung inalis niya muna. Ewan ko kung binalik niyo. Kaya nagpapasalamat ko kasi alam niyo, makikita sa isang tao kung ikaw talaga nagbago. Alam niyo na, napakatagal nang nangyayari sa akin. Bago pa lang ako maging Kristiyano, naging Kristiyano, talagang maraming binago sa akin ng Panginoon. Maraming disgrasya na nangyari sa buhay ko. Buhay pa rin ako. Dahil alam ko na gagamitin ako ng Panginoon. Ang tawag nga sa akin ng naalala ko noon, nung biyan ako, si Boboy disgrasya. Kumbaga, talagang marami akong mga pagsubok na dumating sa akin. Alam ko na hindi pa talaga oras para ikaw ay mawala. Oras mo ngayon, ipahayag mo ang salita ko, ipahayag mo sa mga mahal sa buhay. Alam niyo, talagang makikita sa atin yun bilang pagsunod sa Panginoon. Hindi yung dito lang nakikita sa atin sa loob ng simbahan, pagdating sa bahay, pagdating sa kalsada, sa labasan, nag-iiba na ang anyo. Kaya dapat lang na makikita sa atin yung pag-ibig ng Panginoon. At ang isa pa naalala ko, meron ako yung bagong sinishare pero Christian na rin siya. Kaya alam mo, dumadaan siya sa pagsubok. Kami ng asawa ko nagiging gabay. Kasi nga, nasa Amerika ho din siya, babae ho siya. Kasama ko dati sa island ko. Nagpapasalamat siya dahil nagkakaroon siya ng kalakasan dahil meron siya mabibigat na problema sa physical niya. Kumbaga parang etaning na rin siya, gano'n. Pero alam niya na may gagawin ng Panginoon para sa kanya. Kaya nga sabi ko, basta tatagan mo, pag uwi mo, andito kami, handa ka namin gabayan at samahan. At alam ko na hindi ka pababayaan ng Panginoon. Ayun, basta everyday, meron siyang message, meron siyang mga tanong, tinatugod naman namin. At nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil talagang kung kailan ako nagkaedad, andun mo nararamdaman yung salita ng Panginoon na i-share mo talaga. Dati talaga nakakahiya mag-share. Yun nga, naalala ko kinukwento ng pastor, naglalakad, may bit-bit na malaking Bible. Hindi pala dapat talaga gano'n.
Kung baka makikita at makikita sa atin bilang sa Kristiyano, yung kabutihan at yung kagalakan ng Panginoon. Alam nyo, ito ang pinaka matindi sa lahat. Ito ang pinaka, ang sabi po, ang pag-ibig ay napakahalaga para sa atin. Dito natin makikilala kung ang pag-ibig ay may faith at halaga sa buhay ng isang tao. Ang pag-ibig ay nagpapaikot sa mundo. At ito rin ang nanatiling sandata natin sa mga kalaban o kaaway. Dahil kung mahal mo ang isang tao, ipinaglalaban mo. Hindi mo ito pababayaan kahit anong mangyari. Matalo ka man, maaari ka masaktan, ngunit hindi ka susuko. Napakasarap po na talaga kung mahal mo ang isang tao, kung mahal mo ang asawa mo, mga pamilya mo, hindi mo sila iiwanan, hindi mo sila pagsusukuhan. Kaya lang, minsan nakakasakit ng damdamin. Lalo pa sa panahon ngayon. Kung iisipin natin, pera, lupa, kapangyarihan, nagkakaaway-away dahil lamang dito. Magpamilya na ho yun. Pero hindi dapat mangyari sa isang mga mananampalataya ang ganung sitwasyon. Dapat lagi natin isipin ang kahalagahan ng pag-ibig. Kaya nga, sabi ko, ito na yung pinaka-last. May isang salitang nakaantig ng ninanais ng bawat tao. Sa daigdig, isang pakiramdam na di maiwasan. Ilang beses mo man ito talikuran. Nang dahil sa simpleng salitang ito, nagiging mabuhay ang iyong mundo. Ngunit paano at saan nagsisimula ang salitang laging winiwika? Ang tunay na kahulugan ng isang pag-ibig ay makabuluhan. Ano man ang isasagot mo, ito lamang ang ipaalala mo. Ang salitang ito ay hindi imbento. Dahil ito ay nagmula kay Kristo, ang ating Panginoon. Kaya dahil di dahilan ang kawalang kasintahan para di maramdaman, dapat tayo magmahalan. Para sa Kristo ay parangalan. Dapat tandaan natin ang pag-ibig. Kaya totoo po, huwag kayong yung mga may walang mga kasintahan ngayon, huwag ko kayo mawawalan ng pag-asa. Dahil andyan ang Panginoon, ipanalangin nyo lamang. Naalala ko nung minsan, noong pa, kwento ni Pastor Biben, meron siyang kakilala na meron kapatiran daw noon na sinasabi, oh, ba't di ka pa nag-aasawa? Wala pang binibigay ng Lord. Hindi pa sinasagot yung panalangin niya. Alam niyo, mga ilang buwan ata, nagkaroon ng girlfriend. Tapos ngayon, meron nakakita na yun ang girlfriend. Sabi nga ni Pastor, nagtaka nga doon nakakita, sabi, Pastor, nakita ko siya, gano'n. Ang ganda nung girlfriend. Napangasawa na ata eh. Sabi niya, napakalakas talaga sa Panginoon nun. Takmo, hindi naman sa yung tao, pero napakaganda nung asawa. Kaya natawa kami ng tao nung pag kinukwento ni Pastor nung sabi ko talaga, kapag katandaan natin, kung tayo kung meron tayong hinihiling sa Panginoon, ano man ito, huwag tayo magsasawa na hilingin sa Kanya. Huwag tayo magsasawa. Kung pag-ibig man to, kung anumang bagay na to. Basta andyan ang Panginoon na sa mga bagay na to. Kaya maraming salamat po sa maikling mensahe. Thank you po.